Kauban na mayong adlaw o welcome na usab sa ato nga programang inyong konseho karon na dinato makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpadangat sa ilang mga gipaningkamutan ug mga programa o pagsuporta usab sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix oy alang sa kayuhan sa atong kinatibuk-ang katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini si George Bagos gikan sa City Information Office ni Dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, man sa pagpangulo sa ato ang City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karon ato makauban karong adlaw gayon makauban ang ato ang majority floor leader Attorney Edgar Cabanlas. Attorney, welcome sa inyong konseho imong pagpanimbaya ngadto sa ato mga katawhan o gaingon man sa ato mga suging tigtanaw. George, salamat kayo may buntag usab may adlaw sa atong Department Head sa CIO, Ivy Guantero. O sa atong mga kauban din sa CIO, sa atong Mayor, Clarix Uy, may buntag Mayor. Sa atong mga kauban sa konseho sa 28th City Council. O sa katawhan sa Cagayan de Oro. May adlaw. That's right. And daghang kayong salamat, Attorney, sa kahigayunan sa pagbalik sa ikaduhang higayon na dini sa atong inyong konseho. I know, grabe isab mo ka-busy, daghaga mga schedules, ilabi na sa mga public hearings and of course sa inyong tagsa-tagsa ka mga komitibang ang gihawiran. But thank you sa kahigayunan nga makaubad ka na mo sa kauras nga pag tuki sa mga programa usab. Nya, Attorney, siguro atong sugdan so far, kumusta si Attorney Edgar karon? Kumusta? Okay lang. Trabaho lang. O sagulan gamay sa pasingot para dili kahit mabuntusan. Yes, life-work balance. I-balance na to. Kay ang atong trabaho sa City Council, medyo dako-dako gyud. O daghang-daghan pod. Pana wala kita magreklamo niya na. Kay nagpapili kita sa katawhan, so ato bangon ta kining mga challenges o ato i-focus ang atong unahuna unsaon nato pagtabang sa atong Mayor Clarix Uy. Kining mga problema atong magakatagbuan, atong makonfrontahi sa eksakto para sa kaayuhan sa katawhan sa Cagayan de Oro. Yeah. Una-una, before tumindas, nga sa itong mga hilisgutanan, a belated happy birthday to Attorney. Last week, birthday. Celebrated birthday. No? Belated happy birthday. Salamat kayo. Salamat kayo. City Information Office ni Nato Dakbayan. Hindi lang ito mahisgot pila akong edad. Badanon yapon kayo. No? But anyway, Attorney, karon murag subsuban na ning mga bulan na ilabi na karon pasulod na ang third quarter sa bulan, labi na with regards to kining ato ang budget for the calendar year of 2024. So far, kumusta ang update ni Attorney sa ato ang budget dinhi sa ato ang Dakbayan? Ang atong budget for 2024, magsugod kita sa pag-deliberate niini karong October. The requirements sa balaod sa Local Government Code nga ang discussion, preparation sa budget magsugod gyud sa October. O kini kinahanglan aprubahan kini before the end of December. Yes. O kami sa City Council gahulat lamang kini kita sa paghatag pagsumiter from the executive department kana atong gitawag nga executive budget for 2024 og andam ang atong City Council pag suporta o pag hatag sa atong pagbulig nga sa atong mayor. Kung asa unsa kanang iyang gusto nga mga proyekto, programa sa gobyerno nga para sa katawhan sa Cagayan de Oro ato kanang suportahan. Yeah. Sa mga musunod nga mga semana labdang hapit na gid entrada na sa bulan sa Oktubre subsuban na usab ang ilahang for budget hearing no kundi law usab kini mapreparahan kung unsay angay nga mga allocations unsay mga programa nga angay natong pagapunduhan sa pagsulod usab sa 2024 sa atong lauman nga Mitsubishi gid ato ang mga miyembro sa 20th City Council sa umaabot nga mga semana sa pagsugod sa budget hearing. Well, anyway, Attorney, aside usab ni Ana, isip ikaw usab ang nagupot sa usa sa mga komitiba usab kabahin usab nining urban poor and housing development. Siguro, Attorney, ang mangutana lang pud mi kumusta usab sa pagkakaroon ng ato ang city social housing projects dinhi sa ato ang Dakbayan? George, abi nimo ang atong socialized housing program sa syudad nagpadayon kini. Gani
naakining atong mga programa sa socialized housing sa Lumbia. Nga ato kining gipadayon kay lagi nagkinahanglan kini sa at pagatiman. Kay daghan kayo atong mga kaigsunan. Ilabi na kini sa igsuon ta mga kabus nga dili maka-afford sa housing. Yes. Nga biktima sa baha, biktima sa sunog. Dili lang sa biktima sa kalamidad, kundi dili nagkinahanglan gyud sa balay ug yuta nga kapuy-an. Dagan-dagan ubay-ubay kini sila o walay higayon nga atong undangan kini nga programa. O yes, doon na kita mga available na nga mga yuta na napalit na to through the gitawag na to land banking program sa city government. And this will be utilized for purposes of constructing socialized housing projects. O ang ato lang gikinahanglan karon ang close coordination with the other national agencies involved in socialized housing. Like, for example, National Housing Authority, DSUD, uban pa, kining Finance Corporation, kanang Housing Finance Corporation nga, will be financing windows sa mga community mortgage program. Pero karon medyo hinay pa ang atong aksyon. Hinay pa, wala pa kay kita bag-o nga mga programa. Kay kamulo pa kitang plano, maasa na sa dapit. And I am hoping that ang CHUD under ni Attorney Rolyo maningkamot gyud nga makahimo kita sa ako ganing target bisan og usa or duha ka housing project matag tuig. Yes. Kay as of today, I think doon na kita backlog ng mga 30,000 ka mga houses sa tibuok Cagayan de Oro. And we cannot afford to wait from assistance. Di kita magsaling sa lain. We cannot afford to wait sa assistance sa DSUD, sa national government to solve our own housing backlog. Kitagid mismo ang mulihok niya na. And kalisod mong gunining atong housing program kay mao kini ang pinakalisod nga programa sa syudad. Yes. It will take money. Ako ang kinahanglan nga pundo, appropriation, unya panahon ang di man usara ka do sa ka simana ang pagbuhat sa balay. Yes. Lisod kayo, it will take years. So mas maigid nga magsugod karon na kay ang pag-implementar niya na ang gitawag nila gestation period dugay. Mo na nga antos lang ta agwanta ta pasensya lang gamay sa atong mga kaisuran nga nagulat kung kano sila matagaan sa ilang housing units kay of course the city government ang atong mayor Clarice Oig naningkamot gyud nga kini nga programa magpadayon nga naa sa atong ugrat sa atong programa sa Dakbayan para sa Katawan. That's right. Angay siguro po ni Gyud Attorney, no? Masabtan sa itong mga kaigsunan. Labi na katong nagpaabot kay force. Matang adlaw, dunay mo anha dira sa itong CHUD, no? Lang sa pag-apply for housing program or itong housing project din sa itong Dakbayan. But it would really takes time, no? Nga ang kining paggama o palay kay the process itself, grabe ka, kuan attorney, grabe ka taas nga proseso ang agian ni ana niya sa usa ka housing project na to, pila ka units ang makumpleto niya, pila pod ka libo ang apply for that. Correct. Lisod. Kay ang atong mahimo, for example, ang atong diya sa Balubal karon kanang atong medium rise building, condominium para sa socialized housing, 20 ka na ka building, niya kada building mo accommodate ka na og mga 40 motel 400 or 800 ka families sa usa lang ka project na pila ba ka pamilya na kinahanglan. I mean, dili makaagpas atong gobyerno sa pag-akomodar sa nakinahanglan sa balay nga kapuy-an sa itong mga igsoong kabus. So, kinahanglan kini sa pasensya ug paningkamot usab. So about to as po with kining ato ang vertical housing projects na po din sa atong Dakbayan, attorney. Sa imo nang gikingon murag adunay gisugdan nga vertical. Sa imuhang panglantaw, attorney, mas going forward sa atong mga housing projects din sa atong Dakbayan, mas maayo bang pataas na gyud ato ang kining condominium type ng ato ang housing projects din sa atong Dakbayan? Yes, mo ka nagkaroon ng trend karon sa atong socialized housing projects Cagayan de Oro kay
atong yuta sa Cagayan de Oro dili kadaghan, dili kadako, kagamay. Sa boom karon sa Cagayan de Oro, adunay kakulangon sa yuta. Yes. I do not know why kini nga phenomenon nga labihan magi ka progresibo ang Cagayan de Oro, especially in real estate sector, nga magkahurot na ang atong yuta ni sa development sa real estate. So ang trend karon, even sa mga private developers, ang ilang trend karon na sila sa paingos taas, vertical na. O hinay na sila karon sa horizontal. Yes. Unless mato kag laing lugar, ato ka sa laing probinsya, mato ka sa laing silingan nato dinhi, laing syudad. But within the city of Cagayan de Oro, tayo na kita sa taas. And sa atong socialized housing, we follow. Follow kita niya na kay lagi maka-accommodate kita sa daghan ng mga beneficiaryo with lesser land area. Yes. Mukha na dia ang practical reason nganong paingon kita sa taas. Yes. Una nga, importante po kay musabay kita sa trend, no? Kay lagi the scarcity of the resources that we have, no? Kining to ang lantaw sa realidad, nakagamay gyud, no? Kay of course with the developments from kining dinhi sa ato ang dakbayan, daghan nag mga buildings, daghan nag mga infrastructures mo na nga importante kayo kay kung magpadayon ta sa katong single building single detached nato medyo mas makulangan ta attorney sa kadaghang ga-apply sa ato karon no nga mo na nga maayo pud ni nga lakang no to move forward alam usab sa ato ang kining mid-rise nato nga mga housing projects dinhi sa ato ang dakbayan. And aside from this housing kalabot ng gyapon ini naggut usab niyo ang support attorney when it comes to land titling programs nato nini sa ato ang dakbayan. Yes, ang atong land titling under kini sa atong Task Force Emancipation. Nga ang atong executive officer nini si Engineer Armen Cuenca sa Glenrock. Ang atong natagaan na sa mga titulo nga ubos nini nga programa ubay-ubay na pod kapinatingali sa mga 3,000 ka pamilya ang tagaan sa mga titulo. And this is a continuing project karon ubos sa administrasyon ni Mayor Clarix. Kay usa kana sa iyang mga pilot projects nga gisugdan sa iyang pagsugod pagka mayor nga ipadayon kini nga programa. So ang atong ongoing karon nga mga relocation projects nga atong kabangan nga matituluan ng mga beneficiaryo niini ang GK San Miguel sa Balubal, ang dinhi sa Puntod, dinhi sa Konsolasyon, dinhi sa Makanhan o napay pipila nga atong padayon karon ongoing ang titling process sa mga tao. Ug ako ipibulol sa mga katawan nga walay bayad kini. Yes. Walay bayad kini kay giabaga kini sa atong dakbayan ang mga gastos sa mga survey o uban pa nga mga gastos para nga ma-release lang ang mga titles ngadto sa mga beneficiary. So hinlo na nga titulo ilang kawiran attorney. Hinlo na. Gani karon pila ka adlaw na siya mga titulo nga atong ipang-apod-apod sa mga atong mga kaigsuonan. Kanimgod nga sa ako nang kaibalik-balik sa ako mga pagigpulong ilabi na sa panahon ng manghatag kitang titulo uban ni Mayor Clarix oy. Ang titulo is a symbol of dignity sa atong mga kaigsuonan. Ilabi na sa mga kaigsuonan kabus. Para kanako kining titulo nga atong ihatag kanila makahatag kini og dignidad sa katawhan. Mahimo silang buo nga tawo. Yes. Kung ang mga kabus matagaan sa yuta nga ilang matawag nga ila. Ila gyud. Murag ilahang mahuptan gyud nga nagyud sila kaugalingon lang papel nga gihawiran niya na attorney murag nasa security no okay. Sila pagpuyo. Kaya ang tawo mo gud nga wala yuta bisag gusto na lang kadangaw nga iyang matawag nga iya murag dili taga diha. Ito. Mo na kung damgo nga kung mahimo ang tanan ilabi na katong dili maka-afford. Matabangan sa gobyerno nga makaangkon sa yuta bisag gamay nga luna para tukuran sa ilang balay, para sa ilang mga anak. Bitaw, no? And dako na kay nantabag and to sab nga pasalamatan ang kinatibukan sa lokal nga pagamanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro through initiative of Mayor Rolando Clarix Oy sa pagpadayon usab niini. And of course, suporta usab sa 20th City Council kay dili usab mahimong ina ka successful ang kini atong land titling
project din sa ato ang dakbayan without the support of the 20th City Council. And with that, attorney, ang isip ikaw ang chairman usab niini kung ako sayop sa ato ang task force ay managikaingon kanina, task force for emancipation, no, of piso-piso beneficiaries. So far, kumusta usab karon attorney? Any updates for that? Ang yes, ang atong nagpadayon og tabang kita sa naay mga grupo sa atong mga kaigsunan nga nakakita na sila og yuta, kapuy-an, na ilang sila ka grupo, and then sila ka association, nakita sila yuta, nakasabot sila sa tagiya, nakasabot sila sa presyo. Unya, gapatabang sila sa ato sa processing sa ilang mga kontrata, sa ilang mga deed of sale, sa ilang mga kasabutan tali sa tagiya sa yuta. And the city government will enter into the issue and into the matter, o ang atong gikahatag kanila mao ang first ang pag-facilitate sa financing sa ilang pagpalit sa yuta through the community mortgage program. So, and ikaduha, ang city through the city kining financial assistance program muhatag pinaagi sa loan ngadto sa mga organization or association, homeowners association, nga matagaan sila og 10 or 20% down payment para sa maong yuta nga ilang giplanuhan nga paliton. So mo kana duha ka aspeto nga atong i-assist sa mga kining nga organisa ng mga association, homeowners association, nga gusto mo tinguha sa pagpalit sa yuta, ilabi na sa mga yuta nga diha na sila karon nagpuyo. Mo nang gitawag na to nga on-site relocation. Okay. Kay kung wala pa mga tao nga nagpuyo sa usa ka lugar nga paliton para sa nga puyan sa mga tao, mo nang gitawag na to off-site. Off-site, yes. Yeah, with that, attorney, no, sa ato ang kasabtahan karon ng sitwasyon, labi na kining yun ang malikayan, adunay backlog. And siguro dili lamang gud po na dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro, no. Pero na usay pipila ka mga mitumaw nga mga issues, attorney, with regards to some of kining maring relocation nga supposedly na nasay for occupancy, and nanagid siya ning occupy na, pero ang uban dira walay gihatagan na, gi-award na sila, pero wala ming occupy sa ilahang gihatag nga balay. So, unsay move sa ato ang LGU ni attorney? Ang LGU usahay kay gobyerno man kita. Usahay magkakabira-bira ang atong intensyon o ang atong mga palisiya. Pero nagkinahanglan kini nga firm kita sa pag-implementar sa balaod. Kaya na may balaod niya, na may ordinansa nga pagafalohon sa mga beneficiaryo. Ang atong ordinansa nagingon nga kung ma-award na kanimo ang usa ka house and lot as beneficiaryo, kinahanglan nga imo ka na okupahan sulod sa unang kabulan. O kung dili nimo ka na maokupahan, pwede ka na bawion. Pinagi sa ka proseso sa due process o ihatag ngadto sa lain. Nagulat, kaya daghan mo kay nagulat. Pero ang makakita mo gini, naiuban mga tao, mga igsuunta nga mga kabuspod nga, wala nila maokupahi ang yuta o ang balay nga gihatag kanila sa gobyerno. Kay biktima sila sa sindog. Kay at the time nga nahatag kanila, nakatrabaho sila sa laing lugar. Panginabuhi, ito sa laing lugar o ito sa laing nasod. So, pag kung atong susiyon, karong panahon na, at the time when the inspection was made, whether there was compliance of that requirement, 6 months, so pag-abot dito sa mga inspector, sa chur, bingon nga, uy, may tao nagpuyo, siguatan di nag-report. But, kung atong pamation po ang rason sa niyadtong mga defaulting nga mga beneficiaryo, ato siyang lugar mga sabtan nga, eksakto man po, naman siya rason. So, ato na siya nga, we apply the leniency of the law. Yes. Sige, unsaon ta man na may rason nga nung wala sila. So let us give these people a chance na ma-rectify kini nga sayop. Mo na depende sa sitwasyon. Each case has its own story
So mo kana nga dili kita magharas-haras. Yeah. Nga atong gobyerno dili magharas-haras nga ato dahil idiretso pagpapawa. Kay mo kanimo kadto kun dili atong pamation. Ngano nga nahitabo kana? Lagi usay namay mga istorya diha kaniadto dili karon. Gapangitaag bikil katong walay mga wala katong wala diha. Dili na mamati sa rasyon. Pila diya sa chud kaniadto. But I think wala naman nagkaroon panahon ni Mayor Clarix when everything is being straightened out para ma-justify ang itong mga action diya sa sulod sa atong relocation sites. That's right. And of course, sasama atong lagi mitumaw nga iso bahin atong sa atoang 722 relocation attorney ang doon ang kunoy pipila ka mga housing projects dito or housing unit dito wala kuno gi-occupy niya gipangawat na daw kuno pila ka mga kanang fixture dito sa ato sa maong housing project. Gihimo kana ang report ni Councilor Esparcia gahapon and nga gani before that report sa City Council nag-post siya sa iyang social media nga out of 722 200 ra ang napuyan. Ang uban kuno na abandon or naguba na. Actually misinform ang atong kauban nga konsehal kay dili man 722 ang atong gi-construct nga balay diha sa Pahiron. It's only 500. Ang 200 niya na ang 100 plus tuwa sa makapaya kamamanan gibutang. Ang addition katulad ng another mga 100 or 50 plus basta hapit na mag 100 nasa GK San Miguel sa Balobal. Ang natukod nga balay diya sa Pahiron is only 511. Okay. O out of that 511, 200 na ang nahatag nito sa mga tao. Gikupahan na karon sa mga tao. Kunya, ang 200, ang 100 niya na humanasab. Pero wala pa ma-turnover sa city government. Gikan sa kontraktor. So gahulat kita, and I think the church is now doing something. Bisan og wala pa ma-turnover sa kontraktor ngadto sa city, the city will turn over these houses ngadto sa mga beneficiary. Okay, gahulat na mo sila diha. Kunya kini other balance nga 100 wala pa gini matukod sa kontraktor. Okay. So mo kana ang picture diha. Dili kay out of 722, 200 daw niya. Doon ay 500 nga. Unoccupied. So, sayop ka to. It's only 100 ang wala ma-occupied but it will be turned over sa mga beneficiaryo. Plus, doon na bagay 100 nga matukod. Out of the 722. So, muna yung masabtan. Angay masabtan sa to mga katawhan. And of course, ang SOD, I know ang SOD are doing their job sa pag hinay-hinay na usab niya na sa pag labi na kay gali nakauban nato diri si Attorney Sam Rodio kanito nakalabay si man niya usab ning gitasabot nga pareho usab sila sa ilahang pag monitor sa tanang mga housing projects dinhi sa atuang dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course Attorney aside from this housing projects na atuang gisuportaan atuang land banking dinhi sa atuang dakbayan sa Cagayan de Oro, usab sa imuhang gihingusgan attorney og baguhay pa lamang na aprobahan gid ang supplemental budget 4 no sa General Fund and Enterprises Utilities for calendar year 2023. Can you tell us more about this? Okay, ato kining supplemental budget na to. Of course, this is budget was requested by the Office of the Mayor. Parang to supplement kining mga projects sa syudad nga nakahanay na para sa atong mga katawhan. Kunya na ay mga additional funding na additional funding 100 million pesos additional nga funds nga gihangyo sa atong mayor. O kato kining gi-aprobahan sa City Council, wala na object niini. Okay. So, it was smoothly approved by the City Council o nalipay kita niya na nagkahiusa ang City Council pagsuporta nini nga makatawhanon nga mga programa sa atong mayor o kini nga suporta magpadayon kini o nakita ko nga walay kakulian even
if we will be deliberating on the executive budget for 2024. So muna ka na ang hitabo karon. In fairness po dira sa inyo ha, attorney, no, nga sa mong gibalik-balik pag-ingon nga even though adunay gyud managlahi nga kolor sa politika, even though adunay managlahi nga kining abang panglantaw, no, personal nga panglantaw, kung dira sa inyo ha sa 20th City Council, attorney, kung adunay kayuhan gyud sa mga katawhan requested by our good mayor, murag mawala gyud ang color sa politika, attorney, tungod sa inyong pagsuporta usab when it comes to projects that are intended for the people, no? Oo. Inana ka na gid karon ang hitabo. There is unity sa atong City Council with the Vice Mayor, Libot Rodriguez. O nakita ko ang kinising-kasing pagtabang even sa mga minority group na masuportahan kayo din atong Mayor Clarix. Nini yung mga programa. Kaya kung imong tan-awon po, imong reviewon ang mga programa ni Mayor, okay man kayo para mag-is katawan. Kini yung programa sa Merkulis, tao magyud ang gatimanon. Kini yung programa panon sa Sabado, kini kasalan ng bayan, kini Clarix ng serbisyo sa baryo. Tao magyapon ang gatimanon yan. So, mo kana nga magkalipay ang atong City Council pagkatag silang support kay kita nila nga ang kwarta nga pangayon sa atong mayor. Ni paingon gyud sa katawan. Wala usik-usiki. That's right, no? So muna nga mapatuman gayud ang nagkadiyang mga programa, mas dali ang pagpatuman sa mga programa dinhi sa atoang dakbayan, saglit lagi kay anagyud ang suporta sa 20th City Council sa mga priority projects ni Mayor Orlando Clarix o gaingon man kana dili na siya ma-realize without the support of 20th City Council, of course. 20th City Council karon, George, aktibo kayo. Yes. Sa majority block, sila ni Councilor Ayan Lim, Alam Lim, Councilor Romeo Calizo, Councilor Girly Balaba, Councilor George Cooking, Councilor Sosette Mactahas Daba, Councilor J. Roa Pascual. Siya ka na. Malimot naman tayo itong mga kauban nga konsihal. Sila ni Councilor Moreno, Amy, Councilor Apaday. Uban pa, even din ni minority. Sila ni Councilor Bernie Sparcia, James Judith, si Councilor P.V. Imano, na si Joey Abo, si Ayan Atsas, o nakabay akong nalimtan ng mga konsihal. Si Agaswan, of course. Sa First District, muna kumplito naman tingali, Second District kumplito. So, itong Vice Mayor, Libot Rodriguez, nagkayusa gid ka na. Parang tinabangay. Kaya lagi, when it comes to what is good for the people of Cagayan de Oro, politics is being set aside. Yes. No, grabe ang kapaspas, no, sa ato ang mga ordinansa ato. Doon dili magyud malikyan nga Councilor Gani nalimtan. Yes, Councilor Gani ato ang chairman sa Committee on Health. And of course lagi sa gingon grabe ang ilahang pagsuporta ingon man kapaspas ang matabaw no sab dira sa 20th City Council. Councilor Nakaya nalimtan. Yes, ayan Mark Nakaya usab, no. And muna nga hilabyan kay importante ang pag-set aside sa personal nga interes ug man sa political when it comes to the projects and programs that are intended for the people. Well, anyway, attorney, usapod ni sa kining art of ay kining abang kanindot kung adunay kining managlahi nga paglantaw, managlahing perspective, but at the end of the day, ana gyud ang kayusan. And usasab ni attorney muhang panglantaw kining sa pagdali-dali og blacklist nga to sa mga contractors dinhi labi na katong aduna siguro yung mga palyang nga mga projects na naka-contract dinhi sa ato nakbayan kini adto. So yung palantaw ni tinod kini we dunay audit report ang atong COA or Commission on Audit na about sa mga unfinished projects or
doon ay mga problema nga mga proyekto nga na-award na sa mga nagkalain-lain ng mga contractors sa atong Dakbayan. And then I myself, ako man ang nag-raise dito nga issue, nag-suggest nga atong imbestigahon. And tanaw na to siya nitabo. Yes. Then para nga ma-explicar na to sa mga tao ngano nga nahimo katong report sa COA. And of course we designated the Committee on Public Works, chairman by Councilor Jan Janseno, para sa paghimo sa mga investigasyon. We trust him isip chairman sa mga committee ba. O after the lapse of pila ka semana, nigawas ang iyang report, an oral report nga kining suggestion nga dunay suggestion nga blacklist katong out of about 100 ka mga contractors, 5 ang i-blacklist. Okay. So mo katong kulbaan sa tanay i-blacklist nito. Kaya kini pag blacklist sa tao, sabot ka nang gikuhaan mo na gyud siya sa iyang pagkaon matagadlaw. You will be cutting off ang iyang negosyo. And we cannot just do that without proper following of the procedure sa due process. Imo na ba siyang napangutana na? Imo ba siyang gikonfrontasi? Gipangayuan ba nimo siya sa explanation ngano nga wala nila kana nga human nilang trabaho? Wala man kato nila matubag pag-ayo sa komitiba. So mo kato nga akong gisuggest nga i-add sa komitiba sa laws and rules. Nga mo review nining report sa Committee on Public Works and Public Works mo tina. And kay lagi ang akong tuyo is gusto ko nga matagaan og kahigayunan kining 5 ka mga contractors pag-explicar nga ano. Og tagaan ta sila higayon sa pag-rectify kung doon naman ugaling mga kakulian kaysa diretsuhon ta sila sa pag-blacklist. Hindi po mahina nga himunta sa itong mga negosyante dinis kagyan Euro. Especially nga sa confrontation between the City Council, imbitar na to ang COA, imitar po na to ang atong City Engineer's Office. Nakita nga apoy mga sayop o mga problema ang atong City Engineer's Office sa monitoring o sa mga pag-comply sa mga requirements nga problema sa local government. So dili mayong atong ihampak na lang tanan ngadto sa contractors. Mo kana nga ulat lang ta, kaya i-review ko man namo sa Committee on Laws and Rules din ako ang chairman. Para nga we will follow the law, para nga kani mga tao nga gi-suggest sa Committee on Public Works, blacklist, matagaan o kahigayunan sa pag-explica. So are we expecting, attorney, sa inyong hearing ipatawag ninyo usab dira ang mga contractors? Yes, and then I want this to be an open and public hearing para nga transparent ang atong investigation. Kahulatan na it will take time kay lagi ang paghatag sa notice. Ang paghatag sa notice niya kay bulo mong tangan ni mga contractor di ta kay bulungan nanay nang schedule sila dan mga adlaw, so naghatag itag 2 weeks kaya kanato sila i-konfrontasi. Mas mayo usab nung matagan usab sa ilang higayon sa pag-explain sa ilang mga kaugalingon. For sure if aduna man atong makita or ato ang mga konsehal ato ang mga miyembro sa 20th City Council kung aduna gid sila usay makita nga kakulangon o di ba kalapasan tungod usab sa mga unfinished nga mga infrastructure project din sa ato ang Dakbayan sa nakalabay nga mga katuigan. Siguro aduna magiging sanction usab niya nang ato pagayabuhaton, but with the due process nga ato ang gihatag usab sa ilha, mas mayo usab nga mas madungog nato ang ilahang side usab na nini. And of course attorney, kanito nakalabayng mga adlaw ikaw personal gyud nga mi adto sa Tablon na seaside, and among nasairan nga gitabangan nimo ang mikabat 248 ka mga pamilya dito sa seaside sa area dito sa Barangay Tablon. Ang atong nagduol kini sila kanato sa chairman sa Urban Poor Committee nga matabangan sila nga kanang yuta nga ilang gipuy-an sa Tablon. Tabangan sila nga ilang maangkon. And the city is
mo participate sa pagpalit niini. Okay. Ang ato lang problema, George, kay medyo mahal gyud. Kay nasa Okay. 5,000 makato per square meter ang offer sa tagya sa yuta. Medyo mahal-mahal. So, duha ka option, either tabangan ta sila sa pagpalit sa yuta or pangitaan ta sila sa usa ka relocation site nga atong plaster sila. Kay kana magud sila nga mga kaigsunan tayo sa tablon sa seaside, katulong naman tili ka na sila gidemolish. Pang abog. Balin-balin na sila. Antod karon lately diya na sila karon nakabutang. But gikan pa na sila sa highway, nabalik sa Pikas Highway, kanya sa nga luoy na kayo tanan, dili mayang atong langan-langanon ang pagtabang diha. And we are coordinating with the mga barangay officials sa Tablon, at ang Kapitan Ausa o sa mga konsehali sa barangay, na magtinabangay kita ang syudad ng uban na matagaan sila sa ilang kapuy-an. O it could be possible nga dunay yuta nga tumakita, ilabi na nga diya lang yapon sa Tablon para di kayo sila layo sa ilang trabaho nga ilang kabalinan. And if naa ka nang available ngayon then ang yun na to atong mayor kay mo magkakira ang gusto ni Mayor Clarix nga dili gid sagdan, dili biyaan, dili ang ato lang ibaliwala ang problema sa mga igsuuntang kabus. So we will help sa makayan na to. The best way nga we can help, and the office of the city mayor will also help ang atong barangay mutabang usab. O nagtuo ako nga dunay kahayag nga atong masulbad kining problema diha sa Purok 12 Tablon. Yes. And mas maayo attorney no nga personal gid imo nakita usab ng sitwasyon o nadungog ang ilahang problema dito aron usab nga kung galing in the aid of legislation matabangan nato kung sa atong kinahanglan, of course mapadangat usab nato ngadto sa ato ang mayor kay for sure mosuporta man gid si Mayor Clarix kung unsay mga kayuhan sa atong mga kaigsunan usab dinha no, ilabi na kining maong suliran sa Purok 12 dira sa barangay Tablon. And for the coming year, sige lang, antos-antos santa kay for sure with Attorney Ed, no, pangitaan usab ni natog pamaagi pinagi dira sa 20th City Council ug sa ato ang LGU unsay maayo yung kahimutangan usab dinha sa ato ang mga kaigsunan dira sa seaside. And updates usab siguro attorney isip usasab ni sa imong giawiran ikaw usab ang pag ilabi na kining sa ongoing nga mga projects sa subdivisions dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Yes, ang atong mga private subdivisions nga ni murag ni mushroom sa atong dakbayan, perting daghanan ni gid. Yes. I do not know unsa kining explanation. But ang akong gitanaw tungod kini kay ang Cagayan de Oro na sa hub sa development sa tibuok for me tibok Mindanao tingali. Kita ang gateway to Mindanao. Unya naa dinhi ang atong patsada nga pantalan. Dool kita sa airport. And the city is kining home of prestigious nga mga eskwelahan. Yes, education institution. Niya dinhi ang mga hospital nga maayo, nga bangko. So naa dinhi ang mga services economy sa Cagayan de Oro nga naka-magnet sa mga tao sa pag-ani dinhi. Dili lang pagbisita, kundi pagpuyo gyud mismo. Mo kana nga nidaghan ang mga subdivisions nga mi tumaw dinhi sa atong dakbayan. Not only subdivisions but also mga condominiums. George, makita nimo in 10 years time, dako dagan ning 10 years. Dili nimo mailhan ang Cagayan de Oro. Naay mga applications karon for kining gitawag locational clearance for high-rise condominiums from Kauswagan to Kanituan to Bayanga, dinhi dapit sa Lumbia, dinhi dapit sa halos tanan biyo na in fact SM will now start developing kanang ilang 150 hectares nga naa sa Upper Puerto. So mo kana nga ang akong chairman sa komitiba, ang akong itawag diya ugma kung magsugod na ang SM pag-develop sa Upper Puerto, I will call that as the East Uptown.
Canadian ang uptown nga dinhi sa Lumbia, muna akong tagon nga West Uptown. So mura ni nga syudad nga duha ka uptown. Ito. Ang Cebu na uptown, pero sa naman ilang uptown. But the city of Cagayan de Oro, in 5 years' time, we'll have 2 uptowns. Ito na ang College of Agriculture, ibalin sa Upper Puerto. Kunya, ang Robinson, ito na sa Upper Puerto. Ang A. Brown, ito na sa Upper Puerto. Grabe kayo ang development niya. So, I will be calling that as the East Upper Cagayan de Oro o kini mahitabo sulod sa administrasyon ni Mayor Clarix. Right. Yeah. We are proud of that. We're looking forward for that development, attorney, no? And atong nakita jud nga scattered and development, attorney, dili lang kay sa city center ang ato ang kining development din sa ato ang dakbayan, even atong kini lagi mga uptown, kini atong uptown, and of course ato ang uban pang mga anaas sa bukirang bahin na naging mga developments nga nagdapuan. Importante kay kung atong i-concentrate lang sa Lumbia. Yes. So, hantong maabot ng panahon ng takagi diya tungkol sa traffic. Yes. And we are asking mga developers nga undang mo sa Lumbia. Let's go somewhere else within the city. Dinitas pikas. So namati man pod. And nanay mga applications, gani ang mga Camellia Homes, Villar Group, A. Brown, nanadya karon sa Balubal. And doon na distribution of population. At munang another growth area nga ato ma-create. O so dili na ma-concentrated din sa labi na gyud kung mahumana ang atong tuman kanang damgo ni Mayor Clarix nga naa kita bagong City Hall din sa Carmen, din sa lower part sa Sayas dapit sa atong Eco Park. Abay diha tuman ka na, then that is another growth area that will develop kanituan. Lakip na din tingali diha ang Baikingon o San Simon. Yes. Tsara na kayo. Tsara na kayo. Nindot nga kini niyang ato ang pagalantaon siguro to look back, no, in a few years from now, kung unsa ang Cagayan karon ug unsa sa umaabot, no, and nindot kay mga panglantaw sa ato ang langdong mayor sa Mayor Clarix, and of course ato ang 20th City Council. And with that, attorney, no, sa imuhang gipadangat dito sa 20th City Council, imuhang proposal. Attorney, pasabot ang proposal ni attorney, no, ang kining free public comfort rooms, no, dira sa ato ang mga kining public CR na to, ma-free na ni siya. Replace sa pag-explain nga sa atong katawhan sa ni attorney. Ang afan mo karon dugay na mo gini panahon nga kakulikta kita ang syudad. Sa tag 2 pesos kung mangihi. Ya 5 pesos kung mudiskarga ka diha sa atong public CR comfort rooms. Nakita ko nga kaya man nato pag-maintain bisan dili kita mo dawat sa mangayo sa tag 2 pesos. 5 pesos. Kung nakita ko sa mga public market sa uban nga mga syudad, mga dagko nga munisipyo bisan kanina diha sa Manolo Fortis, bayad. Mana ka sa mga malls, di ka magpabayron. Mani ka syudad sa dinhi sa atong City Hall, manghihi ka sa atong mga siya, di ka magbayron. Patay. Kini nga merkado, gapabayad kita. Nga naman, nga kita, we are, manang gitawag, the city of golden friendship. Nga, ang mga kabus, manghihi diya pabayron nimo. Dabi ko ba 2 pesos, sa man may tabo, aman sila manghihi diya sa karsada. So, atong imo, anong suggestion kini sa atong mayor? I hope nga maabot kini sa iyang attention. Kaya taman ka ng pag-maintinar niya na atong mga kasilyas without collecting these 2 pesos. Nahimo na lang gini issue nga. Nakawatong ka ng ating collection diya. Abot asa ka na nakapaingon. But it was never used to maintain our public CR. Kaya imo ni tanaw ng mga CR karon perting bulingita. Kung masulod ka, ato sa banti ka. Di ba, Jack Paro? Siya. Pero kung di ka na
pabay, di kita magpabayad. Isa may mabulahan na. Di man ang mga adunahan, kaya mga adunahan, di man manghihi diya. Ang mga kabos, ang mga drivers, mga tricycle. Bumabiyahe. Ang nag-negosyo diya sa sulod sa atong kamerkaduhan. Sumunang mabulahan. And then, atong i-improve. Gani, karong pag-prepare sa budget sa 2024, ako mismo, personal paghangyo sa City Engineering Office. Prepare a program of work para pag-ayos sa atong merkado. Para pag-ayos sa atong mga CR sa merkado, kamerkaduhan. Kay, for me, what you see in your CR is the reflection of the people that lives in the house. Mugo ibo siya, mga balingit yung mata. Di ba? Mugo na, importante ka na kayo nga, gamitin ta nga na nga reflection kung kinsa ang mga katao sa nagpuyo sa Cagayan. Ang ka CR, wag ni iportahan, mangi ka diya, mabay, makita, yung sampot. Nila kita na, daily, people are listening, pero tinuod ka na. So, ganun, babayron taman. Nga, hindi man tagabayad, matugag airport, matugag pantalan, di man tagabayad dito. So, I hope, masabtan ako niya. Gina, pag nanay, abot na, kanang issue, kanang CR na to, gailugan. Mabot sabay kwarta diya nga, ngilad man kayo na diya. May usap na mo, Attorney, kay daghan ang mga benefits niya. Again, ang ito ang mga negosyante din ha sa ito ang mga terminal, of course, ang bumabiyahe at mga drivers, ang mga kaiksong kabustra. So, dako kayo nga tabang sa kinila, no? Kung mapatuman nga, mamay na usap at ang paggamit dira sa ito ang public comfort room. And thank you for that. Sa imong proposal, Attorney, no? Pero ka na, yes. Nagpaabot kita niya na sa, of course, sa recommendation usap sa itong yes. Of course, overpower, yes. What is the opinion sa itong mayor, magdepende ka na sa iyang opinion. But I will, kung panatagan ko panahon, ba-explicar ka niya, I will say the same thing. We can afford to do that. In fact, next year, ang atong budget for 2024, dako na kayo, kailangan ka nang ma-apply na ang Mandanas ruling. Mandanas ruling, yes. Dako na. So, pila naman ng 2 pesos. Ay kahatag ta sa ilibrita. That, no? And of course, siguro, Attorney, ubay-ubay ang nangutana ni kay kaniya ito nakalabay pag-guest ni mo din sa ato ang inyong konsiha. Ito ang magining natutukan na pag-explain o yun man na pagpasabot nga to sa itong mga katawhan. Kabayan usab ni ining dako kayo nga proyekto ang ato ang reclamation na project. Siguro, with this, Attorney, unsay updates, unsay ahan at karon na sa ato ang reclamation project din sa Tanakbayan? Ang atong reclamation project, depende kini sa palisiya sa nasyonal. And as of now, naay ining order sa presidente, panahon pa ni Digong, mawala pa ma-left nga dili sa mo-approve sa mga bag-o nga mga reclamation project. Hangtod nga dili ma-resolve kining kontrobersiya sa mga reclamation project sa Manila Bay. Yes. Now, but despite that, kabulutan nga kining reclamation program is important sa usa ka local government. Kabalo na ng national government. Yes. So nagtuo ko nga temporary lamang kana nga order. With that, nagpadayon kita sa atong programa. O gahulat kita karon sa kining formal application with the attached study, feasibility study, and other related documents, mga certification o mga clearances from the national agencies. Sa dako kay nga reclamation project dinhi dapit sa Bulwa. Ang nag-apply niini initially ang Limkit Kay. And ang ilang target nga area is around 500 hectares. So dako kana kay nga project. It's an island relocation. It's not connected with the seashore. But it is an island. And then unsaan mo pagkato sa island, magbutang sila tulay. And then doon ay reclamation project nga niya dinhi karon sa from Busa or Lapasan Puerto. Naay next week mag-meeting na usab kami kay naay mag-apply sa reclamation niya. Mudagan ka na ang mga 200 ka hectares. But the best na reclamation project na paghimo nato sa city will be
kanang yuta nga ma-create o ma-generate in between sa coastal highway o sa seashore. Na may bakantira na. Mo kana ang atong para sa syudad sa Cagayan de Oro. Okay. So diha kita mosulod. We will develop that. O ato kanang pangita pagi kung unsay maayo nga programa nga atong ibutang diha. Sada national highway, highway ba or whatever, eskwelahan ba, terminal ba. It will depend on Mayor Clarix kasi siya man ang atong mayor sa mga technical team unya kung unsay ilang i-recommender diha. Yes, yeah. Kanang reclamation din naman na bag-o, no? Gani ang pipila ka mga big cities like Cebu, Manila, grabe naman po ang or nagpatuman naman po sila niini and successful sa mga reclamation projects nga na karon lang kaya dunay lagi executive order nga wala sa pag-approve sa tanang bag-ong application sa reclamation project. And mas maayo lang po ni attorney nga samtang anaa pa ng executive order nga gipatuman nga wala sa pag-approve, andam na usab kita kay once malip na sa attorney, tuloy-tuloy na dayon tuloy-tuloy na. And of course, ang usab sa kato na yung update niini nga di gyud sa iyon ang proseso nga giana when it comes to reclamation kay daghan kayo makuting proseso gyud ang agian niini ay sa ma-approve ang maong application. Sus, dako kaya ka na ang obstacle. Yes. O i-hurdle nimo nga mga requirements nga labi na sa issue sa environment. Yes, environmental issues. Ana nga ilang kuno galing malip na kana nga executive order and hatagan nag-signal pag-submit sa tanang mga documents, at least ready na ato ang dakbayan of course sa mga kapartner nga o ilahang nagpadayag o kining pag-suporta man ang katong pag-develop sa mga reclamation sites nga ato ang gilantaw dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. With that, attorney, na ato ang natuki, ubay-ubay, no? Ang iyong mga paningkamutan sa 20th City Council isip majority floor leader and of course katong imong gipanghawiran ng mga komitiba din sa ato ang konseho. Siguro imuhang dining higayon na attorney, imuhang kung aduna kay kadugang pahibalo o mensahe ngadto sa atong mga katawhan, please go ahead, attorney. Okay, salamat kay George, salamat sa office atong CIO. Sa higayon ug panahon nga gihatag kanako, nasulti ko naman tanan ang atong mga programa ug atong nahimo, ubos ako mga komitiba ug ubos usab sa mga programa ni Mayor Clarix. And doon ako may uban nga mga kahigayunan nga makita na usab kita. Yes. We will talk again and review what we have done and what would be our future moves sa mga programa ni Mayor Clarix ug sa konseho sa Cagayan de Oro. So salamat kayo. O salamat usab sa akong mga kauban sa City Council for the trust and confidence nga ilang gihatag kanako, ilang pagsalig. O sa atong Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez. Mayong adlaw sa tanan. Right. Itong nakauban, ito ang majority floor leader, Attorney Edgar Cabanlasa, o sa pagpadangat silang mga gipaningkamutan o mga programa alang sa kayuhan sa katawhang Cagayanon sa alang sa maabot nga mga adlaw, no? Og mao kato naglangkob sa ato ang inyong konseho karong adlaw sa ngalan lamang sa kinatibok ang pwersa sa City Information Office ni Dakbayan sa Cagayan de Oro. Again, sa ubos administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Oy, naman sa papangulo sa atong City Information Officer Ms. Ivy Esguantero. Kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod higayon mayong adlaw.